Isang owner ang nag-message sa page natin at ang sabi, plano daw niyang ibenta yung kanyang van, isang 2024 Toyota GL Grandia manual transmission. Nabanggit ko na rin naman sa inyo sa vlogs ko na naghahanap talaga ako ng van. Although, ang hanap kong van is yung automatic. Hindi ko ibebenta, aariin ko. Kasi nga, pag lumalabas kami ng family ko, lagi kami may mga kasamang relative. So, hindi na kami kasya sa SUV. Kailangan na namin ng mas malaking sasakyan. Kahit manual transmission to, okay lang. Sanay na sanay naman tayo sa manual transmission. Gagamitin lang din naman natin to, pero kung merong bibili, syempre ibabenta natin. Matic pa rin naman kasi ang talagang hanap natin. Kaya kung mabibili ko ang Grandia na to at magiging interested ka, mag-PM ka na sa page. Bago ako mag full system scan, odometer check muna tayo at tumama naman ang mileage na lumabas, 24,000 odo lang siya dito sa scanner ko. Same dun sa gauge at syempre supported din yan mga bossing ng Casa Record. After auto check, full system scan na tayo. Yes, may lumabas na isang error. Minor lang siya, regarding lang yan sa navigation. Tapos, history pa. Ang ibig sabihin, past errors lang siya. Siguro, meron lang silang nabago or ginalaw dun sa battery. Kaya lumabas yung mga error codes na yan. Siyempre, kahit 2-year-old car lang to, importante pa rin na ma-check natin yung kondisyon ng kanyang makina. In-inspect ko yung kanyang engine bay. Sinilip ko yung makina, yung quality ng langis, tinignan ko yung mga fluids niya at in-inspect kong maigi kung meron bang sign na nabuksan na ang makina nito. Sinigurado ko rin mga bossing na wala pang leak dahil sa 24,000 odo at 2 years old, dapat wala pa talagang leak ang sasakyan na to. Pagka-check ko nung kanyang oil filler cap, nakita ko sobrang linis pa ng langis. Sabi nga niya, kaka-PMS lang daw nito sa kasa mismo. Wala pa nga atang 100 kilometers ang natatakbo mula nung na-PMS ito. So, ready na kaagad. Titignan pa natin kung meron tayong makikitang issue sa sasakyan na to. Siya nga pala kung nagbabasa-basa kayo ng mga forum o kaya nagbabasa kayo sa mga comments and posts dun sa mga groups ng GL Grandia na manual transmission. Yung kagaya nito na may nguso, pati yung commuter deluxe. Sabi nila, mabilis daw masira ang transmission nito. Hindi yung mismong transmission, kundi yung clutch system niya. Like yung clutch disc, yung flywheel, yung kanyang pressure plate, at saka yung kanyang mga bearings. Yun, nababasa ko lang naman. Syempre, hindi pa ako nagkakaroon ng GL Grandia, kaya wala akong basehan kung totoo ba yun o hindi. Pero yung mismong may-ari nitong GL Grandia, sabi nga niya, medyo maselan ang GL Grandia na may nguso. Ilang dekada na raw siya nagdadrive ng manual transmission kaya syempre expert na siya sa pagdadrive nito at ilang sasakyan na rin na manual ang kanyang na-drive pero sabi niya pag itong GL Grandia din drive mo medyo may mababago sa driving habit mo. Wala naman ako nakitang problema doon sa sasakyan. Pumasya sa scanning ko, pasado siya sa Toro check-in ko. Kapag ka nag-a-assist nga ako ng mga clients ko na bibili ng second hand car, napakahigpit ko lalo pa pag ako yung bibili ng mismong sasakyan. Pag nakita mo tong GL Grandia nito, masasabi mo talagang sobrang sariwa pa niya. Inspect ko lahat at wala akong nakitang mga sobrang pagkalawang. Sa puntong to, galing na nga rin pala ako sa test drive dyan and aaminin ko sa inyo, ilang taon na rin akong nagdadrive ng manual at iba't ibang sasakyan na rin na manual ang na-drive ko. Pero sa Grandia na to, ilang beses ako namatayan in fairness. Basta ikukwento ko na lang sa inyo sa ibang mga videos ko pa dito sa Grandia kung ano yung mga kailangan nyong baguhin pagdating sa driving nyo pag ito na ang naging sasakyan nyo. Kahit na ilang taon na kayong driver ng manual transmission, meron kayong mga bagay na kailangan i-consider kapag ka GL Grandia na may nguso ang gagamitin ninyo. Kasi iba nga pala ang clutch system nito, naka-dual mass na to mga boss. Gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong basta-basta maniwala sa Casa Record lang. Kasi kahit sino pwede magsulat dyan. So dito, chinek ko yung kanyang Casa Record at nakita ko, kompleto nga at Casa Maintain nga. Pero hinanap ko yung mismong mga resibo and na-provide naman siya sa akin ni Bossing. So ibig sabihin, Casa Maintain talaga to with Casa Records and with receipt. Legit na 24,000 odo. Pareho ang pinapakita sa gauge, sa Casa Record, sa resibo at sa mismong scanner ko. Ngayon, dito na tayo magkakatalo. Yung presyo dahil decided na akong bilhin to. Sa punto na to, nagkasundo na kami ni Bossing sa presyo and to be honest, nagkabayaran na kami dyan tapos na nilang bilangin yung perang ibinayad namin. Dito, tinatanggal na lang nila kung ano pa yung mga naiwan nilang gamit kasi iuuwi na rin namin agad itong Grandia na to sa bahay namin. Kaya sa mga interested dyan at naghahanap ng van, heto mga boss, ibebenta ko rin yan mga Bossing, manual transmission yan. Wala na akong kailangan gawin sa sasakyan na to. Wala naman siyang major issue. Walang dents, walang bangga. Merong scratches pero minor thing na lang yon. Tapos kaka-PMS lang din. Kaya kung ibebenta, pwedeng pwede na nating ibenta.
Nagpatulong na lang pala ako dito kay Bossing kung paano itupi yung kanyang upuan sa likod, kaya dinemo niya sa akin kung paano yun gawin. Madali lang naman. Masyado kasing masikip itong likod ng GL Grandia. Kapag nakababa yung mga upuan, wala na rin palang paglalagyan ng gamit. Kaya kailangan mo siyang itupi. So paano? Sa mga interested sa GL Grandia na to na manual transmission, mag-PM na lang kayo ha. Available for cash and financing. Salamat po.